relasyon, sa may asawa. Basta may magtiwala lang po sila. Dumating naman po yung pagsubok sa kanilang magkarelasyon. Huwag po silang susuko. Kasi pagsubok lang naman yan eh. Basta po magtiwala lang po sila sa isa't isa. Malalagpasan sa po nila yun. Importante po talaga. Tiwala at huwag kang magsinungaling sa partner mo. Kasi pag nawala po yung tiwala, hindi na po maayos. Maayos man po, konti na lang. Kung mahal mo talaga yung isang tao, panindigan mo siya. Kasi minahal mo siya, niligawan mo siya eh. Pinakasalan mo siya eh. Yung sa pamilya po namin, pakikipag-usap po sa magulang regularly para po at least kung may mga problema po tayo sa pamilya natin, mapag-usapan po natin ng maayos para maiwasan po yung mga pag-aaway, hindi pagkakaintindihan yun po. Sa mga kaibigan naman po, para ma-maintain ko po yung relasyon ko po sa kanila, kahit hindi po kami nakakapag-usap regularly, kinakamusta ko naman po sila kahit pa paano. Tapos, sa pakikipagrelasyon naman po sa boyfriend ko, ang pinakamahalaga po para sa amin ngayon, yung loyalty po ng isa't isa sa amin. Kasi yung pagtitiwala po namin kung ano man po yung mga dapat namin gawin, ina-update po namin sa isa't isa para po maiwasan po namin yung hindi namin pagkakaunawaan, yung pag-aaway po. I believe mas pinaka-importanting part sa isang relasyon yung open yung communication ng bawat isa. Kasi kung open yung communication nila, dun nila makikita yung mga pagkakamali nila, yung mga improvement, kung meron man, para rin sa ikabubuti ng bawat isa or ng nakararami. Pinapractice ko kasi lalo sa mga bata na open kami. For example, sa school, most especially sa school, kasi mas gusto ko na nag-e-excel sila lahat kung mas maaari na mag-excel sila. Kasi mas maganda yung kahit na busy ako sa trabaho, natutulungan ko pa rin sila, hands-on pa rin para I assure na hindi lang sila basta pumapasok, kundi natututo rin sila. Mas maganda pa rin na wala namang perfecto. So, malaman nila muna yung mali nila para matuto sila at mapatawad sila. Respeto sa isa't isa and pagtitiwala na kagaya ko, hindi lumaki sa isang pamilya na masaya at may respeto sa isa't isa. Pag walang respeto at pagtitiwala, parang parang gano'n na nag-iilangan kayo sa isa't isa. Mahalaga din yung palaging nag-uusap sa isa't isa. Mahalaga yung pagpapatawad sa isang tao na nagkasala sa'yo. I-maintain lang natin yung kung ano yung mga pag-uugali natin. Tapos, pagkisamahan natin sila ng maayos. About sa family po, kung ano yung sasabihin nila sa atin, dapat na natin sundin. Saka huwag natin ituring ibang tao. Kung ano yung pagmamahal nila sa atin, ganun yung ibibigay natin sa kanila. Mahalin din. Mas sobra yung pagmamahal na ibigay natin sa kanila. Para sa akin, yung respeto, huwag mawawala sa isa't isa at saka yung pagtanaw ng utang na loob. Hindi lang sa pera na susukat yung lahat ng bagay na narito sa mundo. Para ma-maintain yung good relationship sa iba, importante po yung pakikisama, pakikipagkapwa-tao, at pagsasabi ng totoo. Di ba meron tayong kasi pagsasabi ng totoo ay pagsasama ng maluwag. Bilang kagawad dito sa Barangay Bunga Menor, yung mahalaga yung pakikipagkapwa-tao, pakikisama, at higit sa lahat yung relation sa taas kay Lord. Kailangan mayroong pagkakaisa, tapos mayroong respeto sa isa't isa, at mas maganda kung meron silang pagmamahalan para yung relasyon sa, hindi lang sa barangay, pati sa buong pamilya. Sa pamilya po kasi kailangan nakapagitna ang Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng buhay, kailangan may takot sa Diyos. Siyempre, yung sa magulang, yung pag nire-respeto mo yung mga anak mo, nagkakaroon ng pagmamahalan sa loob ng tahanan.
Kasi kung pinapakinggan mo sila, vice versa, pinakikinggan mo yung suggestion ng mga anak mo para makikinig din sa'yo yung mga bata. Kailangan po na ang aking pong mga salita o aking mga pangako ay aking pong tutuparin. Para po ako ay pagkatiwalaan ng aking pong mga kabarangay. Halimbawa, kailangan hindi ko bibiguin yung mga ipinangako ko sa kanila. At gagampanan ko ito ng buong puso. At gagawin ko talaga ang makakaya na sila ay paglingkuran hanggang sa matupad ko ang mga pangako ko sa kanila. Para ma-maintain po yung good relationship with others, syempre communication po. Bakit? Kasi if may gap, syempre kailangan natin pag-usapan para malaman kung ano yung side ng bawat isa. Syempre para din mas ma-build yung trust, kailangan ng communication. Kasi pag napag-usapan natin kung ano yung hinaing ng bawat isa, malalaman natin kung saan tayo nagkulang at yun yung pupunan natin. Kung sanay tayo magsalita, dapat sanay din tayo makinig. Communication is the key for us to have a better world. Thank you.